Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba. Natapos na natin si Omer bin Wahab. Tag sumunod, ito na si Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Na kuya nga to ni Anas bin Malik, yung nauna na nabanggit dito. Yung katulong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito kuya niya ito. Yung tatay nila, si Malik, hindi nag-Muslim kasi nung naghiwalay sila nung nanay nila. Yung tatay nila pumunta ng Syria, doon na namatay. Hindi nakapag-Muslim yun. Pero nanay nila, si Sulaim, nag-Muslim yun. So ito nga sumunod na kabanata, Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Na sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu tungkol sa kanya, wala tuwallu al-Bara jayshan min juyushil muslimin. Huwag daw ninyong gagawin na pinuno si Al-Bara ng sino mang hukbo ng mga Muslim. Makafatan an yuhlika jundahu biikdamihi. Huwag niyo raw siyang gagawing pinuno kahit kailan sa sino mang hukbo ng mga Muslim sa takot o sa pangamba na mapahamak ang kanyang hukbo dahil sa kanyang pagiging pangahas. Yung pangahas na walang kinatatakutan, yung matapang. Kasi nga doon pa lang sa di ba? Isang eksena lang yun. Doon sa Omar series. Yung nga doon sa Hadikatul Maut. Sinong gagong gagawa nun? Akit ng mag-isa doon sa pader nung kalaban. Tapos pagtatagain niya yung mga gwardiya doon. Tapos bababa doon, bubuksan niya yung pinto. Si Ali, ginawa niya rin yun doon sa Khaybar. So, bihira lang yung mga kaisip nung ganun. Suicide operations na yun, kumbaga. Halos parang katulad na lang din sila ng nagpapakamatay. Pero yun nga, yung ginagawa nila na yun, hindi yun dalil. Buti nabanggit natin ngayon. Yung ginagawa ng mga sahaba na ganong mga gawain na halos sigurado na silang mamamatay sa gagawin nila. Hindi yung dalil sa suicide bombing. Kasi 'di ba yung daming mga balita ngayon, mga teroristang grupo. Pinapahintulutan nila yung suicide bombing kasi mga sahaba daw gumawa ng parehong gawain. Hindi yun magkapareho. Magkaiba yun. Kasi yung sahaba, hindi yun nagpunta doon para mamatay. Nagpunta yun doon para lumaban. Kung mamamatay man siya, tanggap niya yun. Kung hindi, okay lang. Yung suicide bombing, sigurado patay ka eh. Magkaiba. Magkaiba. Tapos, suicide nga, di ba, maraming pagbabawal sa pagpapakamatay. Pagpapakamatay pa rin yun eh. Pagpapakamatay pa rin yun na may tuturing. Tapos, ginagawa pa nilang dalil, yun daw bata doon sa Suratul Buruj. Di ba, gusto siyang papatay nung hari, ilang beses nang gusto siyang ipapatay. Ipapalunod siya, ihulog sa gilid ng bundok. Pero nililigtas siya ni Allah. Yung mga papatay sa kanya, yun tuloy yung mamamatay. Ngayon, nang huling nangyari, iginapos nila yung bata. Tapos pinapana nila, hindi tinatamaan. So sabi ng bata, magsabi muna kayo ng Bismillah. Tapos yung nagbismillah yung mga kalaban, napatay nila yung bata. So sinasabi naman nila, dalil daw yun na pwedeng mag-suicide para sa landas ni Allah. Pero hindi, magkaiba pa rin yun eh. Magkaiba yun, magkaiba. So ito si Al-Bara bin Malik Al-Ansari, doon siya pinaka nakikilala sa kanyang tapang. Ito yung tabang paglalagyan ng tapang. Ito ang tamang paglalagyan ng tapang sa landas ni Allah. Hindi yung tatapang-tapangan ka lang o tapang-tapangan ka para mandugas o ano paman. Kana Ash'atha Akbar. So nakikilala daw siya. Ito yung physical na niya, na itsura niya. So madalas daw siyang makita na Ash'atha Akbar na sobrang pagiging abala niya, yung abala sa jihad lalo na. Madalas mo siyang makita na naalikabukan yung damit niya at magulo yung buhok niya.
So ito rin yung nababanggit to sa hadith, yung Ash'ata Akbar, yung naglalakbay, tas nagdudua siya kay Allah. Pero yung pagkain niya haram, yung inumin niya haram, pero hindi pa rin tutugon, kaya dahil doon hindi tutugunin yung kanyang dua. Ito, yung Ash'ata Akbar. At siya ay dail al-jismi ma'ruk. So yung pangangatawan daw niya ay maganda yung pangangatawan niya kasi lagi nga siya nasa jihad, hindi siya tumaba, kumbaga ano. Talagang ano yung sabihin natin sexy. Ganyan yung katawan niya. Ma'rukul adam. Taktahimuhu ainu ra'ihi thumma tazwaru anhu izwiraran. Na yung mga tao daw na makakakita sa kanya, salamat tala. Maaaring titingnan siya ng isang beses, pero hindi na rin siya titingnan uli. Kasi maaaring ibig sabihin nito, hindi siya ano din eh. Hindi siya attractive, hindi siya gwapo no paman. Lagi nga ano eh. Lagi siyang marumi. Ganun. Lagi siyang abala. Lakinnahu ma'adhalika qatala mi'ata minal musyrikina mubarazatun wahdahu. Pero sa mga duelo daw ni Al-Bara bin Malik, nakapatay siya ng, yung mga naitala, nakapatay siya ng 100 na mga mushrik na mga kalaban. So nasa 100 yung kanyang mga napatay. Sa mga duelo lang ito. Wa ada'anil ladina qatalahum fi gimaril ma'arik ma'al muharibin. So yung 100 na ito na napatay niya sa mga duelo, madalas siya nakikipagduelo. Iba pa doon sa mga napatay nila doon na sa mismong labanan. Kasi di ba nung unang panahon, may duelo muna bago magsisimula yung malaking labanan. Kasi may epekto yun sa moral ng mga sundalo. Kapag mamatay yung kalaban, yung nanalong sundalo, lalakas yung loob ng mga kakampi niya. At hindi lang to nangyari sa mga Arabo, kahit sa ibang mga tribo. Bawa niyan dun sa parang yun yung pelikula na lumang pelikula na yun si Brad Pitt, yung Troy. Di may duelo dun. Kalimutan ko na yung sino ba yung kalaban nila dun. Basta malaking kalaban niya. Malaki yung kalaban niya. Napatay niya yun agad. O matras na lang yung kalaban. Hindi na nakipaglaban sa kanila. Napatay niya yung kalaban. Sa Badar ganun din, nagkaroon ng duelo. Sa Uhud, ganun din. At iba't iba pang mga labanan. Innahu al-kamiyul basil al-mikdamul ladhi katabal Faruq bisya'nihi ila ummalihi fil afaq ala tuwalluhu ala jaysin min juyushil muslimin khawfan min an yuhlikahum biikdamihi. So napakatapang daw ni Al-Bara bin Malik, kumbaga mahusay sa labanan, pero ipinag-alala ito ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So ganito katalino si Omar. Kasi kung pangkaraniwang tao yung maghahatol, kung pangkaraniwang tao lang ang maghahatol kay Al-Bara bin Malik, ang titingnan niya lang yung husay niya sa labanan. Pero si Omar kasi tinitingnan niya yung buong kalagayan. Sabi niya, matapang ito. Pero paano naman yung mga kasama niya? Diba, paano naman yung mga kasama niya? So, doon sa nakita niya, binigyan niya ng instruction yung mga gobernador niya sa iba't ibang mga probinsya. Na huwag nilang gagawing pinuno ng sino mang grupo ng mga sundalo si Al-Bara bin Malik. Dahil sigurado, mapapahamak lang sila. Mapapahamak lang sila sa tapang niya. Kasi, kumbaga sugod siya ng sugod, wala siyang kinatatakutan. Kung yung skill niya, hindi katapat yung skill ng mga kasama niya, maaaring siya makakasurvive, pero yung mga kasama niya, may hirapan. Yung mga kasama niya, may hirapan. Innahul Bara bin Malik al-Ansari. Tunay na ito ay si Al-Bara bin Malik al-Ansari. Ako Anas bin Malik, kadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kapatid siya ni Anas bin Malik, kuya. Mas matanda siya kay Anas bin Malik. Nakatulong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabda'u hadihil kissatu mundu sa'atil awla di wafatin nabi al-karim
sallallahu alaihi wasallam wa iltihaqihi birrafiqil a'la. Sa sisimulan daw yung kwento sa pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pagbabalik niya kay Allah. Kasi bata pa naman sila din magkapatid nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi nakasama si Al-Bara doon sa mga sundalo na kumbaga sa Badr. Bata pa sila noon Pero doon sa panahon na ni Abu Bakar at ni Omar, doon siya nakasama sa mga jihad. Haytu tafikats kabailul Arab takhruju min dinillahi afwaja. Sabihin nila yung mga Arabo, nagmuslim sila ng maramihan nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumalikod din sila sa Islam ng maramihan. Tumalikod din sila sa Islam ng maramihan. At ang pangunahin na dahilan ng pagtalikod nila sa Islam, kasi first time na namatayan sila ng propeta, hindi nila alam yung gagawin. Hindi nila alam yung gagawin, lalo na sa usapin ng pamumuno sa mga Muslim. So hindi nila alam o maaaring hindi nila tanggap yung khilafa na mayroong mamumuno na taga-Quraysh na magpapatuloy ng pamamahala sa mga Muslim. So ganun yung nangyari. Kaya nga, doon sa Hurubur Ridda, hindi naman lahat dinigma nila Ang marami sa mga tribo ng mga Arabo, dinaawahan nila uli. At bumalik din sila sa Islam. Pero yung iba, either tumalikod lang talaga sa Islam, o yung iba naman, sumunod sa iba pang nagpapakilalang propeta. Di ba marami sila? Ito pangunahin na si Musaylim al-Kadhab, tapos si Al-Aswad al-Ansi, Tulayha al-Asadi, tapos meron pang babae, si Sajah. So nandun yun sila sa Omar series. Nagpakilala silang propeta at nagkaroon din sila ng maraming mga tagasunod. At syempre, naroon din, naalala ko nga pala, maaring dahilan din kung bakit sila tumalikod sa Islam at kumbaga susunod sa iba pang propeta. Kasi maaring nakita nila, may pera May pera sa pagiging propeta o may pera sa pagiging tagasunod ng propeta. Kaya naisip nila, ganun na lang. Kung ganyan pala yung mga Muslim lumalakas o yumayaman dahil meron silang propeta, dapat may propeta din tayo. So ganun yung naisip din siguro ng ibang mga tribo ng mga Arabo. Pero may mga nagano din talaga. May mga nagbalik loob. Kasi nung panahon ni Omar, stable na Yung panahon ni Abu Bakar lang naman nangyari itong Hurubur Ridda. Yung panahon ni Omar, consolidated na yung mga Muslim. Kaya nga, nung dinigma nilang sabay, yung mga Romano at yung Persian Empire, nagawa pa nila kasi solid na yung mga Muslim ng panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So sandali lang itong Hurubur Ridda na ito. Kung sino yung mga kumbaga natauhan, marami din sa mga Arabo yung natauhan. Yung nga, takhruju min dinillahi afwaja kama dakalat fi hadad dini afwaja. Umalis sila sa relihiyon na ito pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng kung paano silang pumasok sa relihiyon na ito ng maramihan. Hatta lam yabka alal Islam, liban na lamang na kaunti na lang ang natitira sa Islam, illa ahlal Makkah wal Madina wat Taif. 3 lugar na lang na nanatiling matatag sa Islam. Yung Makkah, Madina, at ang Taif. Pero ano naman, nagdawa nga rin sila uli dun sa marami sa mga tribo. Nandun nga rin sa Omar series na yung may malaking papel na ginampanan dito, si Suhail bin Amr. Yung tatay nung 2 bata, di ba? Yung ginapos niya yung 2 anak niya. Kaya si Suhail bin Amr, siya talaga yung pinakamahusay na tagapagsalita ng Quraysh. Siya yung magaling magtalumpati. Kaya nga siya yung representative ng Treaty of Hudaybiyah, si Suhail bin Amr. Pero itong panahon na ito, pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagamit niya rin yung talento niya. Nagamit niya yung talento niya na mahusay siyang magsalita. Kaya minsan
May mga talento tayo na natututunan natin bago pa tayo mag-Muslim. Pero magagamit talaga natin sa Islam. So 3 lang yung natirang matibay. Pero marami pa rin naman iba na kalat-kalat. Kaya nga dun sa Hurubur Ridda, di ba inaanyayahan nila pabalik yung mga tao na mag-Muslim. Tapos merong eksena doon, si Abdullah bin Suhail, yung isa sa mga anak ni Suhail bin Amr. Di may pinuntahan silang tribo. Pinakinggan muna nila kung meron ba silang maririnig na adan ng Fajar. Kung meron ba. Nagtalo pa nga sila eh. Parang may narinig ako. Tapos sabi naman isa, hindi, wala talaga. Nagtalo pa sila. Pero bandang huli na pagdesisyon nila, wala naman talagang adan. So, saka lang sila sumalakay. Kasi kapag walang adan, walang nagadan, ibig sabihin, nagmurtad talaga yung mga tao doon. Nagmurtad. So, hinihintay nila na may magadan. Kasi yung adan, maririnig mo naman yun lang mahina nga lang, pero maririnig mo pa rin siya. Dito nga narinig yung adan Adan natin doon, wala man tayong speaker. Pag may nag-adan doon, narinig naman dito kung lalakasan yung boses. Maganda yung pagkaka-portray ng Hurubur Ridda dun sa Omar series. Hindi lang siya talaga nag-focus kay Omar. Marami sa mga nangyayari doon, yung mga mahalagang nangyari sa kasaysayan ng mga Muslim. So 3 yung malalaking lungsod na natira. Makkah, Madinah at yung Taif. Wa jama'atu mutafarrika huna wa hunak. Mimman thabatallahu qulubahum alal iman. At ilang mga kalat-kalat pa ng mga tribo na pinatatag ni Allah sa pananampalataya. Ilan na lang talaga sila. Samadas Siddiqu ridwanullahi alayhi lihadihi al-fitnah al-mudammira al-amya. Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, kumbaga, talagang nanindigan siya laban sa kaguluhan na ito, itong fitna na ito, na mapangwasak at kumbaga bulag lang talaga na sinusunod ng mga tao. Kasi marami naman sa mga taong tumalikod sa Islam, wala lang, gaya-gaya lang din sila Porque merong nagdeklarang propeta doon sa lugar nila, gagaya sila, sasali sila doon. Ganyan yung mga tao. Susceptible lang tao sa panlilin lang talaga o kumbaga kung sino lang gusto niyang paniwalaan, kahit hindi logical na paniwalaan, kakampihan. Ganyan yung mga tao. Tingnan mo yung mga tao ngayon na lagi silang merong bagay na pagtatalunan. Lagi silang merong mga panig na papanigan. Kahit wala naman silang kinalaman dun. Ngayon, nagtatalo na naman yung mga tao. Kasi si Bongbong, gusto naman niya makipag-alyado kay Lenny. Natatawa nga ako paanong opposition kayo, Lenny? Si Lenny opposition daw. Tapos ngayon, nakikipagsabuatan sa administrasyon. First time lang natin nabalitaan yung ganoon. Sabi nila, hindi po, iba naman punta ni Bongbong dito Sabi ni iba naman pupuntahan ni Bongbong, lalo na si Antecler, yun yung laging walang kwenta yung mga pinagsasabi nun walang katuturan Pero obvious naman hindi naman nila maloloko yung mga tao. Yung pupuntahan nyo doon, pampolitika yung layunin, hindi yung mag-i-inspect ka lang ng flood control o ano pa man. Yung mga tao gaya-gaya. Yan, so marami talagang bulag lang sila na sumusunod. So, ang kanyang paninindigan, sumudal jibal ar-rasiyat. So, nanindigan siya ng matinding paninindigan na kasing tatag ng kabundukan. Kasi hindi ito basta-basta na fitna. Hindi ito basta-basta na kaguluhan. Kasi maraming tao ito na tumalikod sa Islam. Marami. Doon pa lang kay Musaylam al-Kadhab, yung ilalala ko, nasa 40,000 yung sundalo niya. Ganun karami sila. Kung yung Makkah, Madinah at yung Taif magsasama-sama, hindi sila abot doon sa ganun karaming tao. Hindi sila abot. Populasyon nila wala pang 40,000 Yung Fathu Makkah, marami sila, 10,000 na sundalo. 10,000 na
sundalo. Pero sabihin natin 10,000 na yung lahat, buhay pa. Panahon na ito ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, o yung karamihan dun sa kanila, mahirapan pa rin sila kasi ang dami nun. Yamama pa lang yun, lugar pa lang ng Banu Hanifa. Paano pa yung mga nagmurtad sa Yemen? Paano pa yung mga nagmurtad sa iba pang mga lugar? Marami silang uubusin. Kaya nga, marami silang mga pinuntahan ng mga tribu at nagdakwa sila uli. Sa panahon na ito, nagdakwa sila uli. At dito na yung si Uwais al-Qarni sa panahon na ito. Dito na siya, kumbaga, yung kwento niya, dito na sa panahon na ito nagsimula. Yung panahon na ito ng mga jihad, pagkamatay na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahaza minal muhajirin wal ansar ahada asyara jayshan. So bumuo si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ng 11 na mga hukbo. Yung jaysh na ito, 11 na hukbo, kumbaga 11 na na 11 na batalyon o 11, basta 11 na grupo ng mga sundalo. Kasi kalat yung kalaban nila Kalat-kalat. Ngayon mula rito, mahalaga na unahin niya yung dapat unahin. Unahin niya yung dapat unahin. Wa akada li kadati hadihil juyush ahada asyara liwa. At dito sa 11 na ito, so 11 na liwa yung binabanggit. Sa yung liwa yung mga mga opisyal, kumbaga. Wadafa abihim fi arja'i jazirat al-Arab liyuidu al-murtaddin ila sabilil huda wal haqq. So yung pangunahin na misyon ng mga hukbo na ito, ibalik ang mga nagmurtad sa gabay, magdakwa. Kaya yung mga terorista, nagkakamali sila Kapag inakala nila na ang Islam puro jihad, pumatay ng kuffar. Hindi ganun ang Islam. Panghuli na yun sa mga gawain Panghuli na yun. May mga mas mahalaga pa dun. At yung mga sahaba na mas nakakaintindi ng relihiyon kaysa sa atin. Diba? Hindi naman sila punta dun para lang pumatay. Ang una nilang layunin, may balik ang mga tao sa gabay. May balik ang mga tao sa gabay. Pero mga terorista ngayon, hayok na hayok yung mga hayop na yun sa pagpatay Na kahit kapwa nila Muslim, papatayin nila. Mag-iimbento sila, mag-iisip sila ng dahilan para lang makapatay. Kaya bandang huli, yung mga sumasali dyan sa mga ganyang organisasyon, mga terorista, mga psychopath Ang gusto nila maminsala lang. Wala silang pinaninindigan na anuman. Nandun sila kasi pagkakataon nila na makapaminsala. Na wala silang pananagutan. O pagkakataon nila na makapaminsala ng matinding pamiminsala. Sukdulan na papatay. Na wala silang pagsisisihan. At kumbaga, magaan pa yung pakiramdam nila. Kasi hindi nakakaramdam ng pagsisisi mga psychopath O ito, yung mga psychopath, mga nagiging terorista. O pagka makapatay sila ng tao, Musliman o hindi Muslim, masaya pa yan Kasi iniisip niya nasa jihad siya. Iniisip niya papasok siya sa paraiso dahil sa ginawa niyang pagpatay. Pero sila, alhamdulillah, malinaw ang layunin ng jihad. Pangibabawi ng salita ni Allah at ibalik ang mga tao sa katotohanan. Pero sa pagkakataon na ito, linawin lang din natin. Actually, hindi jihad ang tawag dito. Mapapaloob pa rin to sa kitalo fitna. Sa mga labanan na fitna ang dahilan, hindi jihad. Kasi ang jihad, ginagamit lang talaga ito absolutely kapag hindi Muslim yung kalaban. Pero dito kasi, mga nagmurtad, so dating Muslim. So, kitalo fitna pa rin to na collectively nakikilala bilang hurubur ridda. Mga labanan o digmaan ng ridda o pagtalikod sa Islam na ang layunin dito, ibalik ang mga tao, pabalik sa relihiyon ni Allah. Hinga. Layunin nila, ibalik yung mga nagmurtad sa landas ng gabay at katotohanan, ila sabilil huda wal haqq, waliyahmilu al munharifina alal jadda bihaddis safe. At gayon din upang
um, ibalik sila dito kahit pasok dulan na gagamitin nila yung talim ng kanilang espada. Yun. Kasi gumagamit naman ng espada yung kalaban eh. So pwede na silang pinahintulutan na rin sila na gawin ng bagay na ito. Wa kana aqwal murtaddina ba'san wa aktaruhum adadan Banu Hanifa ashabu Musailamah al-Kadzab. At ang pinaka matindi sa mga nagmurtad at pinakamalaki yung grupo, yung Banu Hanifa na pinamumunuan ni Musailamah al-Kadzab. Ni Musailamah al-Kadzab. Ito ni nagpakilalang propeta. Ito ni merong Quran. Na yung Quran niya, kasing tono ng Quran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero may lyrics, yung mga walang kwenta, yung kanyang mga pinagbabasa. Ini-imagine ko nga yung pagbabasa ni Musailimah al-Kadzab, parang tono ni ni doktor. Mga ganyan yung tono ng kanyang Quran. Basta may tono. Kahit walang kwenta. Pagka ijtama'a li Musailimah min qawmihi wa hulafaihim arba'una alfa min ashiddai al-muharribin. Subhanallah, natipon daw ni Musailimah sa kanyang bayan pa lang at yung mga iba pa nilang mga malalapit na mga kaalyado, 40,000 na mga sundalo. Napakarami nito, 40,000. Tapos pagka ganito kasi, kapag sinabing ganito karaming sundalo, hindi kasi ito basta-basta eh. Dapat masusustentuhan nila ito, papakainin nila ito araw-araw, bibigyan nila ng armas. Kayang-kaya nilang gawin yun kasi napagtibay na talagang matindi yung labanan doon sa Hadikatul Maut. Maraming mga sahaba nga yung namatay. Kaya nga mula doon, pagkatapos ng labanan doon sa Hadikatul Maut, nagrekomenda na si Omar kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na tipunin na yung Quran, gawing isang libro. Kasi namamatay na yung mga nakakakabisado ng Quran, naubos na sila sa jihad. Kaya yun, nagdesisyon nga rin pumayag si Abu Bakr at tinalagan niya yun kay Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu na tipunin ang Quran. So hindi basta-basta ito. Ngayon nga, kung 40,000 yun na sundalo, kung sa dates na lang, sabihin natin dates, yung pagkain nila araw-araw. Yung isang sundalo kakain ng ng 1/4 kilo na dates araw-araw. O kailangan nila ng 10,000 kilo ng dates araw-araw. Ilang sako ng dates yun ipapakain nila. Tapos gaano kalaki ang lugar na sakop ng 40,000 na ito kung halimbawa magkakaroon sila ng kampo. Nakapaligid sa populasyon nga ng San Gabriel, wala pa 40,000 eh. Wala pa, parang lang huling tingin namin 18,000 lang. Lahat-lahat tayo magtitipon tayo, harapin natin yung sundalo ni Musailimah, hindi pa tayo abot sa kalahati. Ganun sila karami. Baka yung Bukaw, di ba, lawak ng palayan dyan. Magkakampo dyan yung 40,000 ni Musailimah. Ilang tent ang itatayo dyan? Tubig, hayop, pagkain, armas, yung dala-dala nila. Napakarami nun. Hindi mo ma-imagine. Hindi mo ma-imagine 40,000 na kalaban. Ngayon nga, kung halimbawa, di ba, ngayon may baril na ngayon, di ba? Pao 10 tayo. May baril tayo pero kalaban natin 40,000. Bandang huli patay tayong 10 eh. Kasi paano natin mauubos yung kahit machine gun pa yung dala natin. Matutumba yung nasa harapan pero nasa likod andun pa, so dire-diretso pa rin sa atin. Mahirap. Kaya nga yung panahon nung yung World War II, diyan nanalo yung Russia eh. Kasi in Germany, malakas din yung armas ng Germany. Yung mga Russian walang pakialam. Sugod na sugod kahit walang armas. Sumusugod sa sobrang dami nila. Actually, sabi nga ng ibang historian, kahit walang D-Day, alam niyo yung D-Day, yung naglanding yung mga Saving Private Ryan, yung naglanding yung mga Amerikano sa France, kahit wala raw yun. Kasi yung mga Russian sa panahon na yun, dire-diretso na rin sila eh, papunta na sila ng Berlin, nauna pa sila ng Berlin. Sa sobrang dami ng tao nila.
sa sobrang dami ng tao nila. Kahit hindi nila armasan yung tao, walang training, ganun. Sa Ukraine, ganun din yung taktika nila ngayon. Kaya nga ang dami nang namatay sa kanila ngayon 1 million na Russian ang namamatay sa Ukraine. Kasi hindi nagbago yung utak nila, ganun pa rin yung utak nila. Yung utak nila noon, marami ring drone yung Ukraine. O yan yung pinanglalaban nila sa Russia. Ang dami nun, 40,000. Napakarami nito. Wakana aktar haulai kadittabauhu asabiyatan lahu la imanan bihi. Pero ngayon karamihan sa mga ito 40,000. Sundalo pa lang ito paano pa yung mga sibilyan? Paano pa yung mga sibilyan? Kada 40,000 na ito may nanay, may tatay, may anak, may kapatid. Diba? Ang dami. Pero nga itong mga ito, hindi naman to sumunod kay Musaylima dahil naniniwala sila na propeta talaga si Musaylima. Hindi. Alam nila sinungaling. Alam pa nila na sinungaling si Musaylima. Hindi sila nakikipagsabuatan para lang dahil sa naniniwala sila waliyadu billah. Because ito ay dahil sa asabiya. Dahil lang sa pagiging magkatribo nila waliyadu billah. Alhamdulillah dito sa kabanata nito tungkol kay Al-Bara bin Malik, yung malaking bahagi nandun talaga. Kasi doon maraming makasaysayang mga nangyari sa digmaan laban kay Musaylima Al-Kadhdhab. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.